Gumising kasama ang mga bagong-bagong mga balita. Gumising kasama ang mga bagong-bagong impormasyon. Hahataw na, aarangkada na. Kaya tayo na. Dahil buhay na ang mga dugo ng mga taong maagang gumising. Isisigaw na ang sigaw ng sambayanan. DWIZ Pinoy Gising! Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. Live sa DWIZ Radio. DWIZ News FM Regional Stations. Live din sa Facebook at YouTube. Panoorin din ang live sa Aliw 23. Tayo na! Aba, umaga na! DWIZ Pinoy Gising! Pinoy Gising! Sa magandang Pinoy Gising, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at sa buong mundo, kayo po ay nakatutok, nakikinig, nanonood sa pamagitan po ng ating pong ipila may totong lakas DWIZ 882 at LAU Channel 23 ngayon pong araw na ito ng Martes na po ngayon mga katodos. Ngayon po ay Pebrero 13 taong 2024. Silipin na po natin ang mga nanggigising na mga headlines. Pinoy Gising! Death toll sa landslide sa Davao de Oro umakyat na sa mahigit 6 na po. Matapos ang sunod-sunod na price hike, rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo, marangkada na. Sa gitna ng issue sa People's Initiative, Charter Change, Senador Villanueva bumuelta kay Congressman Ko. 10 ahensya ng pamahalaan binulabog ng bomb threat. Mastermind naman sa MSU bombing, patay sa engkwentro ayon sa AFP. At isang araw bago ang Valentine's Day, presyo ng mga bulaklak, lalo sa Dangwa sa Maynila, tumaas pa. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ Pinoy Gising! Pinoy Gising! Sa oras na 3 sandali makalipas ang alas 4 ng morning, ngayong pong araw na ito ng Tuesday, sa detalye po ng mga nambubulabog at nanggigising na mga balita. Pinoy Gising! Mabot na sa 68 katao ang patay sa landslide sa Barangay Masara dyan sa Maco, Davao de Oro. Ayon sa Management of the Dead and Missing o MDM Cluster na pinangungunahan ni Lea Anyora ng Davao de Oro DILG, ay 20 o kabilang ang 26 na empleyado ng Apex Mining Corporation at 42 residente sa ang mga nasawi sa landslide. 5 sa mga na-recover na labi ang hindi pa rin nakikilala. Habang aabot sa 51 katao ang nawawala hanggang ngayon, patuloy pa rin po silang pinaghahanap. Kaugnay nito, umaasa naman ang National Bureau of Investigation sa secondary parameters o iba pang paraan upang makilala ang mga nare-recover na labi. Kabilang na po dyan yung pagtukoy sa fingerprint, deformities o itsura ng ilang bahagi ng katawan ng tao kung may alahas po yan, kung merong tato at iba pang identification card. Pinoy Gising! Nakatakda naman magsagawa ng grief counseling ang Department of Social Welfare and Development sa mga kaanak na mga nasawi at nawawala sa landslide sa bayan ng Maco, Davao de Oro. Alinsunod ito sa kautusan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian bilang pagtalima na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na i-monitor ang sitwasyon sa nasabing lugar. Bukod dito, tuloy-tuloy din ang pakikipag-ugnayan ng kagawaran sa local government units upang matukoy at mabigyan ng tulong ang mga naapektuhan ng trahedya. Batay sa pinakuling tala ng Maco MDRRMO, makyat na sa 68 ang nasawi o na-recover mula sa gumuhong lupa habang nagpapatuloy ang validation sa bilang ng mga nawawala at pagkakakilanlan ng mga nare-recover na bangkay. Pinoy Gising!
Kaugnay pa rin yan, kinalampag naman ng iba't ibang grupo ang tanggapan ng Department of Environment and Natural Resources matapos nga ang landslide sa bayan ng Maco, Davao de Oro. Pinangunahan ng grupong Gabriela, BAI Indigenous Women's Network at AMIA National Federation of Peasant Women ang nasabing kilos protesta. Ayon kay Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, hindi mangyayari ang trahedya kung hindi pinayagan ng DNR ang operasyon ng Apex Mining Company. Binigyang diin din ng opisyal na pinaiimbestigahan na sa Kongreso ang trahedya upang matulungan ang mga naiwang pamilya at mabigyan ng hustisya ang mga nasawi sa landslide. Pinoy Gising! Ikinalungkot naman at ikinadismaya ni Senate President Pro Tempore Loren Legarda ang naganap na landslide sa Maco, Davao de Oro. Ito'y makarang umakyat na sa halos 70 katao ang nasawi habang nasa 50 ang pinaniniwala ang nalibing ng buhay o yung mga nawawala pa. Ayon kay Legarda, noon pa idineklarang no-build zone ang nasabing lugar. Nangangahulugang bawal itong pagtayuan ng kahit anong istruktura o anumang bahay, establisimento o gusali dahil malambot na ang lupa nito dulot ng pagmimina. Iginit pa ng senador na maaari sanang naiwasan ang trahedya kung sinunod lamang ng bawat ahensya ng gobyerno at maging ng local government unit ang geohazard mapping at mga batas pangkalikasan, yung mga environmental laws. Kaugnay nito, planong isulong ng mambabatas ang resolusyong naglalayong imbestigahan ang naganap na trahedya. Pinoy Gising! Sa iba pang paksa ng mga balita, umarangkada na ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo matapos ang 5 magkakasunod na linggong dagdag presyo. Ayon sa mga kumpanya ng langis, 10 sentimos ang bawas presyo sa kada litro ng diesel habang 40 sentimos ang ibinaba ng presyo ng kada litro ng kerosene o gas. Abot naman sa 60 sentimos ang rollback sa presyo ng kada litro ng gasolina. Una nang nagpatupad ang kumpanyang Caltex at Clean Fuel ng price adjustment kaninang alas 12:01 ng hating gabi. Nakakaroon din ng kalintulad na rollback, katiting na rollback ang Chevron, Petron, Shell, Sea Oil at iba pa hong mga oil companies. Mamayang alas 6 naman ito ng umaga. May kaugnayan, ang price adjustment ay bunsod na rin ng projection o pagtaya ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau sa bahagyang paglakas ng inventaryo ng krudo ng Estados Unidos sa gitna ng pagtaas ng produksyon ng langis sa naturang bansa at mabagal naman ang pag-akyat ng demand sa nasabing produkto. Pinoy Gising! Samantala, aabot na sa 54 na Modern Public Utility Vehicle o PUV models ang nabigyan ng sertifikasyon ng gobyerno. Ito ayon sa datos ng Department of Transportation kung saan naabot sa 34 sa nasabing bilang ay locally manufactured habang 20 ang inangkat mga imported huyan. Nabatid na ang 34 na model na inassemble sa Pilipinas ay hindi pagmamay-ari ng mga Pilipino o ng Filipino cooperatives. Kabilang dito ang Assemble Point, Dongfeng, Mahindra, Dayun, Photon, Hino, Hyundai, Isuzu, Tata, Zhongji at Zhongzhong. Mapalo na sa 1.3 million pesos ang presyo ng Class 1 modern jeepney. Halos 2.5 million pesos naman ang Class 2 at 2.6 million pesos ang Class 3. Samantala nakakalaga naman ng 1.8 million pesos hanggang 2.8 million pesos ang halaga ng mga modern jeepney na made in China. Pinoy Gising! Sa iba pa ring tampok na balita, dako na po tayo sa etong mainit-init pa rin ho ito na issue mga katodos, ang batuan po ng putik sa pagitan po ng Senado at Kamara. Maligo ka muna. Ito ang maanghang na buwelta ni Senate Majority Leader Joel Villanueva
kay House Appropriations Committee Chairman at ako Bicol Party List Representative Rizaldico sa kanyang privilege speech sa gitna ng bangayan ng Senado at Kamara hinggil sa People's Initiative at Charter Change upang maamyenda ng saligang batas. Inisa-isa rin ni Senador Villanueva ang mga kontrobersyang kinasangkutan ng kumpanyang SunWest Corporation na pagmamay-ari ni Congressman Ko, kabilang na ang issue ng Pharmaly. Ito pong kumpanya niyang SunWest Corporation, true or false? Ito po ba ang isa sa pinakamalaking government contractor sa bansa? Sagot, true. True or false? Ang korporasyon po ba niyang SunWest Corporation ay kasama dito sa kontrobersyal na Pharmaly case dito na inimbestigahan sa Senado na kasuhan ng Senado? The answer is true. Iniugnay din ng Senador ang SunWest Corporation sa kontrobersyal na procurement ng mga laptop ng Department of Education. Kasama din po ba ang kumpanya niya dito po sa kontrobersyal na DepEd laptop scam? Ang sagot po, true. Pinakakasuhan din po ng Senado ang kumpanyang ito. Napakadami pong BIR cases. Madali po maghanap, Mr. President. Madali po kuhanin ang panig ng mga taga-BIR kung ilang kaso mayroon ang kanyang mga korporasyon. Kinuwestiyon pa ni Villanueva ang pagkakatalaga kay Congressman Ko bilang chairman naman ng House Appropriations Committee. Mr. President, kung maglalabas po kayo ng baho, Mr. President, dapat naman siguro maligo ka muna. Ang masaklap po, Ginoong Pangulo, sa kabila po ng track record na ito ni Mr. Zaldico, ang masaklap po, inappoint po siya ng Kamara de Representantes bilang tagapagbantay ng kaban ng bayan. Si Dracula, inappoint mo bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. Yan po ang maanghang na pahayag ni Senador Joel Villanueva. Pinoy Gising! Rumesbak naman si Congressman Rizaldico sa pahayag naman po yan ni Senador Joel Villanueva. Huwag maliitin ang mga congressman at party list. Ito naman ang pahayag ni Appropriations Committee Chairman at ako Bicol Party List Representative Zaldico laban kay Senador Villanueva. Una rito, idinawit ni Villanueva si Ko sa umanay anomalya na mariing pinabulaanan ng mambabatas mula Bicol. Ayon sa kinatawan ng ako Bicol Party List, ginagamit ni Senador Villanueva ang kanyang pagiging relihiyoso pero hindi naman nito isinasabuhay at yabangan niya ang paboritong kasalanan ng demonyo. Idinagdag ng kongresista na matagal na siyang hindi bahagi ng mga kumpanyang binanggit ni Villanueva, lalo na noong mahalal bilang mambabatas. Pinoy Gising! Dismayado naman ang mga kongresista sa sinasabing kahambugan ni Senador Joel Villanueva, kaya't malamang ay hindi na umano nila ito suportahan kapag muling tumakbo. Ito ang banta ni House Appropriations Committee Chairman at ako Bicol Party List Representative Zaldico. Makaraang mistulang maliitin ni Villanueva ang boto na nakukuha ng mga kongresista nang ikumpara sa boto ng mga senador, kaya hindi umano sila dapat ikumpara sa mga ito. Dapat anyang alalahanin ni Villanueva na ang kongreso o mga kongresista pagdating sa district ay laging hinihinga ng tulong ng mga senador lalo't kapag halalan. Ginawa ni Villanueva ang pahayag sa gitna ng isinusulong na People's Initiative na suportado ng mga mambabatas upang amyendahan ang economic provisions ng konstitusyon. Una nang sinabi ni Ko na dismayado siya kay Villanueva sa pagmamaliit nito sa mga miyembro ng Kamara kung saan ito dati nabibilang bilang kinatawan ng Sibak Party List. Pinoy Gising! Samantala, okay na ba yung mga report natin, Ate Iyas, na yung mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan? Unahin po muna natin ito pong bangayan ng Kongreso, bangayan ho niyang mababa
at mataas na kapulungan ng Kongreso. Dako ho tayo sa pag-uulat ni Patrol 11 Tina Nolasco. DWIZ Patrol Report. Kamara, iginit na hindi sila bully sa mga senador. Alamin natin kung sino nagsabi niyan mula kay Patrol 11 Tina Nolasco. Binigyang diin ni House Deputy Speaker at Quezon Representative David J.J. Suarez na hindi nila binubuli ang kanilang counterpart taliwas sa aligasyon ng ilang mga senador. Kaugnay ito sa kamakailang Chinese New Year wish ni Senator Nancy Binay na umaapela sa mga kapwa nitong mambabatas sa Kongreso na itigil na ang anyay parliamentary bullying. Punto ni Suarez, kung naglalabas man ng mga pahayag ang mga lider ng Kamara at ang mga kongresista mula ito sa kanilang sariling saloobin na bahagian niya ng demokrasya. Kasabay nito, mensahe naman ni Suarez kay Senadora Binay sa nalalapit na Valentine's Day, let love rule at mahalin niya ang bansang Pilipinas sa pamagitan ng pagpasa sa Resolution of both Houses number 6. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, 4 na sundalong sugatan matapos makasagupa nagdawla Islamia Maute Group. Alamin po natin ang update mula kay Patrol 17 Jopel Peleño. Binigyang pagkilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ipinamalas na kabayanihan at katapangan ng 4 na sugatang sundalo makaraang makasagupa ang Dawla Islamia Maute Group sa Lanao del Sur. Sinabi ni Philippine Army Public Affairs Office Chief Colonel Louis Di Maala, nagtungo ang Chief Executive sa Army General Hospital sa Port Bonifacio, Taguig City para gawaran ng Gold Cross Medal ang 2 wounded soldier. Ipinagkalooban din ng punong ekotibo ng Military Merit Medals with Bronze Spearhead Device ang 2 iba pang sundalo dahil sa mahalagang papel na kanilang ginampanan sa operasyon. Matatandaan na napaslan ng tropa ng pamahalaan sa operasyon na ito ang 9 na miyembro ng Dawla Islamia Maute Group, kabilang na ang amir ng grupo at siyang nasa likod ng pagpapasabog sa MSU Marawi. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, pamahalaan nakikiisa sa paggunita sa National Press Week. Ang detalye naman buhat kay Patrol 13 Gilbert Perez. Bilang pakikisa sa National Press Week, nagbigay pugay ang DBM, Department of Budget and Management, sa mga mamamahayag at maging sa hindi mapantayang papel ng mga ito sa pag-unlad demokrasya at progresyo ng ating bansa. Sa kanyang mensahe, sinabi ni DBM Secretary Amena Pangandaman na sa isang mundo na sadyang napapaligiran ng impormasyon ay hindi raw maaaring baliwalain ang tungkulin ng media sa paghihiwalay ng katotohanan mula sa kasinungalingan, pagtutok sa mga taong may kapangyarihan at pagpapalakas sa boses ng mga pinagkakaitan. Sinabi ni Pangandaman na ngayon ang tamang panahon upang kilalanin ang kausayan, tapang sakripisyo at determinasyon ng mga mamamahayag na hindi raw napapagod sa kanilang tungkulin na maghatid ng mga balita sa ating mga kababayan. Umaasa rin si Pangandaman na ang mga panulat daw ng mga mamamahayag ay maging positibong pagbabago habang ang mga salita at tinig nila ay magsilbing tanglaw ng pag-asa para sa isang mas magandang kinabukasan. Bukod dito, sinabi ng kalihim na kumpiyansa siya na ang pinagsamang mga pagsisikap ay patuloy na nagpapatibay sa dedikasyon ng lahat sa pagpapalaganap ng isang media na nagbibigay impormasyon, inspirasyon, nagtuturo at nagpapakita ng pinakamaganda sa ating bansa at nagpapalakas din ng pagkakaisa na masasabing mahalagang kasangkapan sa paggamit ng bagong Pilipinas na inaasam ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang National Press Week ay ginugunita tuwing 12 hanggang 18 ng Pebrero kada taon. Patrol 13, Gilbert Perez para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Sa iba pang balita, ilang miyembro ng PNP na kabilang sa UN Peacekeeping Force dapat na ipagmalaki ayon kay DFA Secretary Manalo. Nagbabalik si Patrol 17 Jopel Peleño. Naniniwala ang Department of Foreign Affairs o DFA na maipagmamalaki sa buong mundo ang di matatawaran na galing ng mga Pilipino na nakiisa sa United Nations Peacekeeping Force. Ito ang binigyang diin ni Department of Foreign Affairs o DFA Secretary Enrique Manalo matapos mabigyang parangal ang 20 PNP UN Peacekeeping Force member na kabilang sa mga nagtungo sa South Sudan.
Ayon kay Manalo, patuloy na magiging committed ang Pilipinas sa pakikiisa sa pagpapanatili ng kapayapaan saan mang panig ng daigdig. Ginawa ng DFA Secretary ang pahayag makaraang magtungo kahapon sa Campo Crame. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño. Para sa Impilang May Tanong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Alright, unang bugsupay ng mga balita mula po sa ating mga IC Patrol reporters. Samantala, dako naman tayo sa Metro Patrol. Metro Patrol Reports. Mula Kamanava, alamin natin ang iatid na balita ni Beth Samson. Aling Beth, magandang morning. Good morning, Sir Drew. Tumanggap ng pagkilala bilang 2023 Outstanding Public Servants mula sa RP Mission and Development Foundation Incorporated ang Navotas City. Naiulat ng RPND ng parangal ay direktang refleksyon sa patuloy na suporta at endorso mula sa mga residente ng Navotas City o Boses ng Bayan sa dedikasyon at serbisyo ni Congressman Toby Chanco at Mayor John Ray Chanco sa kanilang nasasakupan. Ang alkalde at mambabatas ay parehong patuloy na nangunguna sa RPMD independent surveys na regular na sinasagawa para sa isang transparent at epektibong pamumuno sa bansa. Pinasalamatan ng Batang Tiangco ang kontribusyon ng mga city officials at mga kawani ng lungsod sa dekalidad de serbisyo publiko na nagbigay inspirasyon sa patuloy at epektibong pamamahala ng mas maiangat pa ang pamumuno sa nasasakupan. Pinasalamatan din ni Kong Tiangco ang Navoteño sa tiwala at suporta ng mga ito at ayon sa mambabatas ang tagumpay ng lahat ang mga parangal na ito at asahan ang patuloy na mga proyekto, programa at mga panukalang batas at maayos na pamamalakad para sa lahat. Nagpahayag naman si RPMD Executive Director Dr. Paul Martinez na ang mga Tiangco ay nagtutulungan at ginagampanan ang katungkulan ng pababuti ang transportasyon at transformasyon sa lungsod bilang modelo ng urban development na nagtataglay ng katangiang palakasin ang serbisyo publiko para sa kapakanan ng komunidad hanggang sa maraming taon. Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang May Todong Lakas, TWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising. Alright, maraming salamat si Aling Beth Samson mula po dyan sa lungsod ng Navotas. Pagpapatuloy pa rin ang ilang mga balita. Pinoy Gising. Bukas na bukas ang Pilipinas sa mga foreign investor. Ito ayon kay Senator Grace po ang dahilan kaya't hindi na kailangang amyendahan ang economic provisions ng saligang batas para lamang lumago ang ekonomiya ng bansa. Ginawa ng Senador ang pahayag sa gitna ng papatuloy ng napagdinig ng Senate Subcommittee on Constitutional Amendments sa panukalang buksan sa mga dayuhang mamumuhunan ang mga negosyo sa Pilipinas. Iginiit ni Senator Poe na nabuksan na ang malalaking negosyo sa bansa, lalo na sa foreign investors sa tulong ng ikinasang Public Services Law ng Kongreso. Kabilang na rito ang railways, telco, airlines at shipping lines, kaya't may biyahe na ang United Airlines patungong Estados Unidos at mayroong malakas na internet signal sa malalayong probinsya. Kaugnay nito, nanawagan si Senator Poe na pag-aralan munang mabuti ang naipasang Public Service Act dahil malaki ang may tutulong nito sa pag-angat ng ekonomiya ng bansa. Pinoy Gising. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ. Pinoy Gising. Pinoy Gising. Sa pagpapatuloy pa rin po ng mga balita sa oras na ganap ng alas 4:30 ng morning sa iba pa rin pong paksa ng mga balita. Kahapon po, halos 10 tanggapan ng gobyerno ang nakatanggap ng mga bomb threat kung saan nakagambala ito sa operasyon ng mga ahensya kahapon. Nabatid na ang pananakot ay ipinadala sa pamamagitan ng messaging at email mula sa umunoy isang Japanese lawyer. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Colonel Jean Fajardo, nagpakilala
ang email sender bilang Takahiro Karasawa. Patay sa initial na investigasyon, nagpadala ng mga bomb threat sa Quezon City sa mga government agencies. Kabilang na po dyan yung National Housing Authority, Commission on Audit, Department of Environment and Natural Resources, maging yung Philippine Competition Commission at Power Sector Assets and Liabilities Management o PISAM. Habang ang Department of Information and Communications Technology nakatanggap din po ng banta. Nakatanggap din ng bomb threat, pati ho DOST sa Bikutan Taguig Insurance Commission, sa Ermita, Maynila, sa National Capital Region Police Office, pati pala NCRPO, at sa Malabon, Panghulo Elementary School at Pasig Elementary School. Pinaalalahanan naman ng PNP ang mga establishmento na nakatanggap ng banta na mag-ingat, maging alerto at maging masusi at makipag-ugnayan sa Explosive Ordnance Disposal at sa K9 Unit. Pinoy Gising! Hindi ako nagkakamali, pati Department of Agriculture nakatanggap din po ng bomb threat. No? Pero ito po ay ating pong kukumpirmahin. At speaking of bomb threat po, pati ho pala sa probinsya, nakatanggap din po ng bomb threat ang ilan pong government agencies. Tanggap po tayo ng update mula po dyan sa probinsya. Ronda Probinsya! Mula Bicolandia, ang detalye ihatid ni Melvin Machado. Melvin? Manoy, bago mag-alas 3 ng hapon, kahapon, pinalabas ng management ng SSS o Social Security System Naga City Branch ang lahat ng may transaksyon at empleyado na turang tanggapan dahil umano sa bomb threat. Ayon sa isang lady guard ng SSS Naga, mag-aalauna ng hapon ang abisuhan sila ng kanilang head na merong bomb threat, kaya't agad silang sinuspindi ang transaksyon at pinalabas sa mga empleyado dahil alas 3 umano ng hapon, magaganap ang pagsabog. Dahil dito, agad-agad namang rumisponde ang PNP Explosive Ordnance Division ng Naga City Police Office kung saan ginalugan nito ang 3 palapag ng SSS Naga City Branch. Dakong alas 3:35 ng hapon nang ideklarang ligtas ang naturang gusali at pinabalik ang mga empleyado. Ngayong umaga inaasam magpapalabas ng karagdagang impormasyon ang Naga City Police Office kaugnay ng naturang pangyayari. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Alright, maraming salamat si Melvin Machado mula po dyan sa Bicolandia. At speaking of bomb threat pa rin po, kinumpirma na po ng DOST na nakaranas po sila, may natanggap po silang bomb threat. Ang isa po sa kanilang mga pasilidad, yung binabanggit ho natin, sa Bikutan sa Taguig City. Ayon kay DOST Secretary Renato Solidum Jr., nakatanggap po sila ng mensahe via email na nagbabandang papasabugin ang DOST Building Heritage Building nito. Kaugnay nito, tiniyak naman ni Secretary Solidum na mayroon nang naipatupad o ipinatupad na security measures at bumalik na sa trabaho ang kanilang mga empleyado. Idinagdag pa ng kagawaran na inimbestigahan na rin nila ang nangyaring bomb threat. Pinoy Gising! Tugnay pa rin po niyan, pinaimbestigahan na ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa National Bureau of Investigation ang sunod-sunod na bomb threat na natanggap ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at local government units kahapon sa Malabon, sa dyan po, binanggit kanina ni Melvin Machado sa may Camarines Sur. Nabatid na unverified ang email account mula sa isang nagpakilalang sender na abogado na si Attorney Takahiro Karasawa, isa pong Hapones. Binigyang din ni Karasawa sa email na sunod-sunod na bomba ang sasabog sa mga ahensya ng gobyerno pasado alas 3:30 ng hapon. Ayon kay Secretary Remulla, walang lugar ang anumang pananakot, walang puwang ang anumang pananakot sa publiko at tiniyak na papanagutin sa batas ang sinumang utak sa bomb threat. Pinoy Gising! Grabe, kaya pala naglabasan sila kahapon. Samantala, pinabulaan na naman ng Philippine National Police ang pagkakapatay
ng militar sa Amir ng Dawla Islamiyah Maute Group na si Gaddafi Membesa alias Engineer ang dahilan ng sunod-sunod na bomb threat. Sunod nito, inihayag ni PNP spokesperson Colonel Jean Fardo na batay sa pagsusuri ng mga otoridad, negatibo mula sa bomb threat ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, maging ang ilang paaralan. Nabatida ng galing sa isang Japanese lawyer na kinilalang si Takahiro Karasawa ang bomb threat. Nagsasabing may nakatanim na bomba sa ilang gusali sa iba't ibang bahagi ng bansa, maging ang kaparehong banta noong Setyembre at Oktubre noong 2023. Partikular na nakatanggap ng banta ang mga ahensya ng gobyerno gaya ng DENR at Bureau of Fire Protection Central Office sa Quezon City. At kahapon nga, yan po ang dahilan kaya't nabulabog ang mga empleyado ng mga nasabing ahensya. Pinoy Gising! Kinumpirma mismo ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Xerxes Trinidad na nasawi na ang Amir ng Dawla Islamiyah Maute Group na si Gaddafi Membesa alias Engineer na siyang mastermind sa pagpapasabog sa Mindanao State University sa Marawi noong Disyembre 3. Ayon kay Colonel Trinidad, kasunod ito ng ibinigay na testimonya ng isang high-value member ng Maute na kinilalang si Alias Katab na sumuko sa 2nd Mechanized Brigade ng Philippine Army. Kinumpirma rin anya sa salaysay ni Alias Katab sa naunang ulat na kanilang natanggap na kasama si Membesa sa mga napaslang sa ikinasang operasyon ng militar noong Enero 25 at 26 sa Lanao del Sur. Pinapurihan naman ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang 103rd Brigade na pinamumunuan ni Brigadier General Yegor Ray Baroquillo Jr. dahil sa nakamit na tagumpay sa kanilang operasyon laban sa teroristang grupo. Pinoy Gising! Samantala, sa iba pang balita, pinangunahan ni Malabon City Mayor Jeannie Sandoval ang paglulunsad ng nung nakaraang Sabado ang Kalinga at inisyatiba para sa malinis na bayan o Kalinisan Clean Up Drive. Isinagawa ito sa Dampalit Megadike sa pakikipagtulungan kay DILG Secretary Benor Abalos bilang bahagi ng Bagong Pilipinas. Ayon kay Mayor Sandoval, prioridad ang pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa lungsod at makaaasa ang mga Malabueño na tuloy-tuloy ang pakikipagtulungan sa national government upang mapadali ang paglulunsad ng mga programang gaya nito. Mahigit 1,800 ang lumahok at nakiisa sa nasabing proyekto kung saan mahigit 1,000 sako, ang dami, mahigit 1,000 sako ng basura ang nahakot sa 2 oras pa lamang na paglilinis. Pinoy Gising! Karami nun, uy. Sa oras na 39 na sandali makalipas ang ika-4 ng morning, sa iba pa ring balita, habang abala po ang mga kababayan po natin, lalo na po yung mga magsing-irog, mga mag-asawa, at yung mga, yan, siyempre, yung mga maglolo't maglola na rin kasama dyan. Tumaas pa ang presyo ng mga bulaklak isang araw bago ang Valentine's Day. Sa Dangwa, sa Sampaloc, Maynila, umabot na, grabe, sa 700 hanggang 1,000 pesos ang presyo ng kada bouquet ng teddy bear bouquet ho, habang nasa 600 pesos ang presyo ng dried flower bouquet, 1,500 pesos naman ang presyo ng kada bundle ng Ecuadorian rose. 100 pesos hanggang 120 pesos naman ang presyo ng kada piraso ng tulips, habang 200 hanggang 220 pesos ang kada 10 piraso ng carnation. Aabot din sa 900 hanggang 1,200 pesos ang presyo ng kada bundle ng rosas, habang 70 hanggang 80 pesos ang kada piraso ng sunflower at 50 pesos ang kada piraso naman ng scented flower. Ipinaliwanag ng mga vendor na nasa 100 pesos hanggang 200 pesos kasi ang itinaas ng presyo ng mga bulaklak, habang inaasa magmamahal pa mga ito ng 300 pesos hanggang 500 pesos ngayong araw at aabot na sa 600 pesos hanggang 800 pesos ang itataas ng presyo nito sa mismong araw ng mga puso. Pinoy Gising!
At speaking of araw ho ng mga kapuso, nagiging materialistic na umano ang mga Pilipino. Ito ang binigyang diin ng psychiatrist na si Dr. Camille Garcia. Kasunod na rin ang lumabas na survey na nagsasabing mas gusto ng karamihan ng mga Pilipino na makatanggap ng pera sa Valentine's Day. Sa pananaw ng eksperto, kadalasan binibigyang halaga ng mga nasa edad 18 pataas ang pagdiriwang ng araw ng mga puso. Okay, kung 18 years old ako, niraromanticize ko ang Valentine. Gusto ko, syempre, makatanggap ng regalo rather than money. Ngayon, kung sasabihin mong pera, bakit pera? I think, iba na siguro, parang iba, ang inaano ba nila is more on the quantity rather than the quality ng pagmamahal na gusto nilang ipakita. Syempre, pag yung ganun na yung na-evolve na sa ganun, masyado yata nagiging materialistic na ibang mga tao. Iginit pa ni Dr. Garcia na mas importante na sa mga henerasyon ngayon ang progreso at financial stability. Kailangan may progress. Merong ganun. Tama. Para mas maging stable. So siguro sa kanila, yun yung mas pumapasok sa kanilang mga isipan na yun ang importante. Dahil kasi kung ang uunahin nila, yung magugutom naman sila at saka talagang hindi rin naman nila ma-provide yung supposed to be na needs nila, parang sa kanila, mas maigi pa yata na ayusin muna nila yung mga sarili nila. Mas nagiging ganun yung utak nila eh. Yan po ang tinig ni Dr. Camille Garcia, isa pong psychiatrist sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! May punto naman yung sinasabi ni Dr. Camille Garcia. Kung mag-aanhin mo ang pag-ibig na wagas, kung wala kang pambili ng bigas, ngayon pong napakataas po ng presyo po ng mga bilihin, lalo na po ng pagkain, di ba? Kung yung wagas na pagmamahalan, okay yan. Pero hindi ho okay kung ang inyo pong sikmura ay gutom. So, maigi pong may laman ho ang sikmura, di ba? Kaysa ho wala hong, di ba? Yung although maganda naman ng pagmamahalan, di ba? Yung pagmamahal ay isa pong, it's a beautiful feeling, ika nga. Diba? Pero mahalaga pa rin po yung merong laman ng ating tiyan para po meron ding laman ng ating utak at meron din tayong energy. At speaking of pagkain, speaking of Department of Agriculture, muling magsisilbi si dating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Director Asis Perez sa DA. Ito'y matapos sa italaga ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. si Perez bilang Undersecretary for Policy, Planning and Regulations ng DA. Sa special order na inilabas noong Pebrero 8, epektibo simula kahapon, ang naturang kautusan at kaugnay nito, nakasaad din sa special order na inaatasan ng lahat ng opisyal, attached agencies at regional field offices sa nasuportahan ng mga ito si Perez sa pagganap bilang Undersecretary. Pinoy Gising! Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ. Pinoy Gising! Pinoy Gising! Alright, ihabulo natin na ilang pa mga balita po ngayong araw po na ito ng Martes. Good news po para po sa ating mga PhilHealth members. Makakapag-avail na ng exclusive one-day shopping discount ang mga miyembro ng PhilHealth bukas po ito, Pebrero 14 sa lahat ng SM Super Malls sa buong bansa. Ang partnership ng PhilHealth at SM Super Malls ay bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-29 na anibersaryo ng PhilHealth sa Pebrero 14 bukas po yan. Kasabay na rin ang pagdiriwang ng Araw ng Mga Puso. Batay sa PhilHealth Members Day promo, maaring makapag-avail ng 10% discount o 300 pesos na bawas sa kada 3,000 pisong minimum purchase ang PhilHealth member sa mga SM stores para sa in-store at personal shopper transactions. Kailangan lamang ipakita ng member ang kanyang PhilHealth ID at SMAC membership card para makapag-avail ng nasabing promo na exclusive lamang para sa pagdiriwang ng 29th anniversary ng PhilHealth na may temang
damhang-dama ko ang benepisyo na layuning pagandahin pa ang health benefits packages para sa lahat ng mga Pilipino. Pinoy Gising! Tiniyak naman ni PhilHealth Acting Vice President at Corporate Affairs Group at spokesperson, PhilHealth spokesperson Ray Balenya, na makikinabang sa malaking benepisyo ang mga miyembro ng ahensya. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Balenya na isa ito sa kanilang mga programa para sa mga Pilipinong nangangailangan ng tulong medikal. 15 to 20% lang po talaga halos ang porsyon ng PhilHealth na nababayaran pagka may mga hospital bills po. Kaya nga po sa amin, magandang panukala po yun na gawin 50%. Sa amin po nga, kung maaari, dapat i-cover nila lahat yan ng PhilHealth. Kung kaya nila, i-cover nila lahat ng hospitalization kasi yun ang dapat gawin ng gobyerno. Na sa ganun, ay ang kalusugan ng ating mga kababayan ay siyang foremost po sa atin. Dapat hindi masyadong gumagastos ang ating mga kababayan kapag sila ay nakakumpine sa mga different hospitals. Ay nasa ilalim o ay isasagawa, ilalarga po ito bilang kasabay ng pagdiriwang ng National Health Insurance Month ngayong Pebrero at kasabay po ng kanilang ika-29 na anibersaryo. Tuwing Pebrero ng kada taon, ito po ay ipinagdiriwang natin yung National Health Insurance Program Month at ito po ay sa visa ng Proclamation 1400. So ibig lang sabihin nito, itong dapat buong buwan ng Pebrero, pinatataas natin yung kamalayan at kaalaman ng ating mga kababayan tungkol po sa halaga ng atin pong health insurance na hatid po ng PhilHealth. Yan po ang tinig ni Ray Balenya, ang spokesperson ng PhilHealth sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Suportado naman ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated o PHAPI ang 30% increase coverage ng PhilHealth para sa mga miyembro nito. Ayon kay PHAPI President Dr. Jose Rene de Grano, talagang kulang ang kasalukuyang 15 hanggang 20% coverage rate ng PhilHealth sa hospital bills ng mga pasyente. Kung kakayanin pa niya ng ahensya ay hihilingin nito na sagutin na ng PhilHealth ang kabuang gastos ng mga miyembro nito dahil ito naman anya talaga ang dapat na pangunahing prioridad ng gobyerno. 15 to 20% lang po talaga halos ang porsyon ng PhilHealth na nababayaran pagka may mga hospital bills po. Kaya nga po sa amin, magandang panukala po yun na gawin 50%. Sa amin po nga, kung maaari, dapat i-cover nila lahat yan ng PhilHealth. Kung kaya nila, i-cover nila lahat ng hospitalization kasi yun ang dapat gawin ng gobyerno. Na sa ganun, ay ang kalusugan ng ating mga kababayan ay siyang foremost po sa atin. Dapat hindi masyadong gumagastos ang ating mga kababayan kapag sila ay nakakumpine sa mga different hospitals. Mahalaga po yan, lalo po yung dahil po tumataas din po ang gastos sa ospital. Yan po ay apektado na rin po ng inflation rate, yung gastos po sa ospital. At kasabay nga ho niya, nanawagan din si Dr. De Grano sa mabilis na pagpapahusay ng benepisyo sa mga PhilHealth member, gayon din sa pagbabayad sa mga pribadong ospital. Ang sinabi naman po namin, anything na makakatulong sa ating mga kababayan, sa ating mga miyembro ng PhilHealth, ay ayos lang po sa amin yun. Ang importante lang po ay kung sakaling ganun man, ay bayaran nila kami. Kasi kung hindi po, paglaki po ng benepisyong yan at paglaki rin po ng, kung hindi sila magbabayad, paglaki rin po ng pagkakautang nila sa amin. Yan po ang tinig ni Dr. Jose Rene de Grano, ang Pangulo ng Private Hospitals Association of the Philippines o PHAPI, sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Speaking of inflation nga po, tiniyak ng National Economic and Development Authority na patuloy nitong babantayan ang presyo ho ng mga pangunahing bilihin, lalo ng pagkain, partikular na ho ang bigas. Ito'y makarang umakyat nga sa 22.6% ang tinatawag na rice inflation nitong Enero mula sa 19.6% noong Disyembre 2023. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, tinututukan na ng Interagency Committee on Inflation and Market Outlook ang presyo ng bigas at iba pang bilihin, bunsod na rin ang banta ng El Nino. Gayunman, tiniyak ng NEDA na may mga nakalatag na intervention
ang pamahalaan upang mabawasan ang epekto ng tagtuyot. Kabilang na po riyan ang rice importation hanggang mapatatag at mapababa ang presyo ng bigas nang hindi nalulugi ang mga local rice producer. Speaking of bigas, nagbabala naman ang Federation of Free Farmers Cooperative na posibleng lumala pa ang rice crisis ngayong taon. Yan po ay dahil sa epekto ng tagtuyot dulot ng El Nino phenomenon. Pinoy Gising! Alright mga katodos, tayo po ay sumasapit na sa ating pansamantalang pagpapaalam. Naubos na po tayong oras mga katodos at tayo po ay nagpapasalamat po muna sa ating mga suking taga-subaybay. Good morning po sa inyo, Ate Susan G, Albert Hernandez, Nelson Malinaw, Mike Montero. Good morning si Aling Bet, Hideyoshi Asigawa, si Tristan Gulay, May Cubos. Preparation ba ito? Oo nga, maraming salamat May Cubos. Indaylin Malake from Sweden. Maraming Uy, happy Valentine's Day din po sa inyo. Si Ate Zen Roman mula po dyan sa Bataan at si Lydia Pacheco. Magandang umaga po sa inyo. Happy Valentine's Day din kay Kuyang Genesis Chavez. Si BTS Army, good morning din po sa inyo mga katodos. At bago ho namin kay bitawan ay pasadahan ho muna natin ang isa pong patama quote for the day. Huwag nang istresin ang mga bagay na hindi na mababago. Move on and grow stronger. Yan po ang ating patama quote for the day. Ika nga, laban lang. Diba? Kumbaga, wag na masyadong damdamin, wag na masyadong isipin pa ho yan, mga stress ho na yan. Ngitian ho natin, tawanan ho natin, at tayo po ay umusad na para ho tayo ay mas maging matatag, mas maging malakas. Yung mga puot po sa ating pong damdamin, atin pong iwaksi yan para po maging mapayapa po ang ating buhay. Maigi pong tayo ay magmahal, magmahalim din po natin ang atin pong mga kaaway. Ika nga sabi po ng ating pong Panginoong Hesukristo. Ang sarap po kasi sa pakiramdam kapag may minamahal ho kayo, wala ho kayong kaaway, masarap po yan at nagmamahal. At yan pong pakiramdam na yan, kakaiba ho yan. Mapapanatag po ang inyo pong kalooban kapag kayo po ay nagmamahal. Alright, batiin ho muna natin. Ngayong araw to, no? Ngayong araw, sige. Happy birthday. Kaarawan ngayong araw. Muli po, maraming salamat din sa ating mga nakasama sa News Center, sa ating mga suking taga-subaybay. Ito po muli yung lingkod, Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.